everyone! Welcome back again to my channel. This is Daiwana Vlog. So for this video, bakit nga ba maraming nagbe-break na mga DH dito sa Hong Kong? So ayan, nakakalungkot lang. Lagi akong pagkada bukas ko ng Facebook ko, laging may naghihingi ng advice kasi gusto nang mag-break, super stress na sa work. So sa mga nagtatanong no, maraming nagko-comment, dahil mahirap ba ang trabaho ng DH dyan sa Hong Kong? So ito lagi ang sinasabi ko, na binabanggit ko sa mga nag-PM sa akin noon pa. So ang sabi ko sa kanila, meron na din akong isang subscriber na nag-PM sa akin. Sabi niya, dahil mahirap ba trabaho dyan? Sabi ko, ang payo ko sa kanya, dahil i-expect mo na mahirap. I-expect mo na. Then, para hindi ka magulat in case man na mapunta ka, kasi walang nakakaalam sa sitwasyon natin, sa magiging sitwasyon natin pagdating dito sa abroad, no? Kung madali ba, mahirap ba, mabait ba yung magiging amo natin, or super strict ba, super selan ba, hindi talaga natin alam. So ang lagi kong pinapayo, ina-advise, based na din sa experience ko, huwag niyong i-expect na madali, magaan, masaya based sa nakikita niyong post na nakangisi, nakatawa. Ang i-expect niyo na mahirap dahil para hindi kayo magulat. So ako kasi ang ginagawa ko dati, gustong-gusto ko yung nakakita ako na nag-share ng mga ganito ganyan. Kaya ang mga mostly kaibigan ko dahil may mga ideran na, kasi natututo tayo based sa experience nila eh. So nai-example ko, what if pag naging ganito ang sitwasyon ko? Sabi ko, paano ko siya ma-handle? Paano ko siya malagpasan? So magkakaroon na tayo ng idea kung paano natin malabanan yon, malagpasan yung mga hirap na yon araw-araw sa ating trabaho. So dito dahil sa Hong Kong, mostly na nagiging problema ay super selan. Yan. Super arte. Then, alam mo yon, yung ginagawa mo na lahat, pero hindi pa rin enough, mayroon pa rin mga complaint or hindi sapat sa kanila. So mayroon tayong isang subscriber na nakausap sa live. Believe ako sa kanya, first timer din siya dahil. So ginagawa daw niya dahil, sabi niya, first timer ako dahil, pero alam mo yon, ang dami ding challenges na napagdaanan niya, na muntik-muntik na rin siyang susuko, ganyan. Pero yung amo niya daw, nagkikwento sa kanya, sabi niya, alam mo bang may tinerminate na ako na Indo? Oh, okay, sabi niya ganyan. Parang sa parinig na yon, parang nananakot. Gusto mo takot ka ba, sabi niya ng amo niya, takot ka ba ma-terminate? Ang katwiran niya, hindi. Wala daw talagang pagdadalawang isip na sagutin niya yun na, hindi ma'am, kasi ginawa ko naman yung best ko eh. Yun na yung best ko eh. Pag na-terminate pa din ako, hindi, walang regret, sabi niya. Sabi ko talaga, good answer. Kasi minsan, pag alam ng amo natin na takot tayo ma-terminate, aabusuhin tayo, di ba? So minsan sabi ko, kahit first timer siya, di ba? Sabi ko, very good day. Sabi ko, good answer day. Kasi sabi nga niya, natameme daw yung amo niya. Natameme nga daw. Then after that, sinasabihan na daw siya na, alam mo kung tumagal ka ng 8 years, mga ganito ganyan, nagdadasal yung amo niya na tumagal daw siya kahit 8 years daw sa kanila. So sabi ko, alam mo dahil nag-o-open siya ng ganyan, sabi ko, nagustuhan ka rin yan. Kasi hindi naman yan magpipray na, sana kahit 8 years tumagal ka sa amin, ganyan. Meron din akong nakausap ang alaga naman niya is matanda. So, hindi din talaga madali yung pinagdaanan niya dahil si ate ay supervisor siya sa Pinas. Then, ang sahod niya nga daw ay hindi sapat, so pinili niyang mag-Hong Kong. So, dalawang matanda ang kanyang mga alaga. Then, third floor ang bahay ng amo niya, may dalawang sasakyan. So, nung una daw, hindi rin madali. Kumbaga, anak ko,
pag nagagalit na daw yung matanda, day ang ginagawa niya pag nasa kusina siya. Pasimple niyang hahawakan yung yung continue natin mamaya, day traffic. Mag-market muna ako ha. So, ayan yung pamimili natin today. Chuyok watri, chikwa 2, potato 2, carrot clean 2, and frozen chicken half. For soup yan, day. Carrot 2, clean. Potato. Pag malaki daw, pag maliit ay pag malaki, ganito ba yan? 3 na lang. Chikwa. Chuyukwa. Sama? Ito si nanay nakapula yung nagalit sa akin. Kahapon naipit ko siya. Kasi nga, huminto naman ako kaso yung kasalubong ko na nagtutulak ng kariton ng basura, hindi siya huminto. Tuloy-tuloy yung pagtulak niya kahit yung aking nabangga niya yung kabilang gulong ng aking kariton. So, yung kabila tumusok doon sa tikod ni nanay. Nagalit tuloy si nanay sa akin. Pero okay naman na nalambing ko na siya. So, ang next natin day ay frozen chicken half for soup siya day. Ito yung si nanay nagtulak ng karito. So, ngayon, ipapakita ko lang today kasi hindi siya tulad ng binili ko nakaraan. Manok na itim day for soup yan day. Dati nung nanganak si amo ko, ganyan ang pinaluto sa akin for soup. Ganyan sila dito. So, sabi ni Tanda, pakuhaan ko lang daw ng balat. Hindi na kailangan chop-chopin. So, ayan. Tapos na tayo mag-market day, no? So, sana nga ba tayo naputol kanina? Doon kay ate na nakausap ko sa train nakaraan. So, una day. Nako, Diyos ko po. Grabe daw pag nagputak yung amo niyang babae. So, 2 Christmas daw na, alam mo yon yung lagi daw kasi siyang naiko-compare ng dating helper nila na ganito ganyan. So, nung Christmas day, nagbigay daw siya ng cards sa amo na yun. Englishera kasi siya, ang galing niya mag-English. Sinabi niya doon, yung sa loobin niya, sabi niya, nagpapasalamat muna siya sa pagkakataon, sa chance na magkatrabaho sa kanila. Then, sinabi niya doon na hindi daw, kahit twin daw, hindi daw talaga magkakapareho yung tao, sabi niya ganyan. Basta siya daw ay ginawa daw niya yung best niya para ma-satisfied daw sila. So kung hindi pa rin salamat pa rin din nung pangalawang December, ganun din daw. Alam mo, nagugulat siya sa nagiging result. Kasi nung pangalawang December, doon gulat siya, may grocery na sa kanya. Alam mo yun, nag-iiba talaga dahil pag andun yung pagtsatsaga mo muna. Kasi alam nyo, hindi naman yung break ang solusyon para kumbaga, kung gusto mo pa talaga mag-work or mag-stay, hindi naman break ang solusyon agad. So, ang pag natanggap natin sa sarili natin yung sitwasyon natin, kahit gaano kahirap, once na natanggap natin, inaccept na, oy day, ito yung kapalaran mo. So, ang gagawin na lang kasi natin yan, imbis na magreklamo tayo, hahanap tayo ng paraan, paano mapadali, o paano natin masurvive yung araw-araw na yun. So, natutuwa ako kasi sabi niya, alam mo day, mag-11 months na ba siya? Oo. Hindi, kasi 11 months na lang ang remaining ng ng kontrata niya. So ngayon, pinaparinggan na siya ng matanda. Sabi niya, alam mo ba yung sinundan mo na helper,
7 years siya sa amin. Then, nag-decision siya mag-for good. Alam mo bang pag tumagal ka sa amin, pag mag-work ka ditong na magtagal sa Hong Kong, meron kang makukuhang LS. So, siya, no idea siya about dito. So, nagulat nga ako, shock ako kasi bibihira na amo ang mag-o-open sa kunyang lang about sa LS, dahil. So, sabi ko, dahan may pag-asa ka, dahil. Sabi kong ganyan. So, sinabi nga na, kinompute daw yun, in 7 years daw dapat is 19,000 Hong Kong dollar yung makukuha lang nung ano nila, previous helper nila. Pero alam mo ba ang ginawa? Ginawang 30K. 30K Hong Kong dollar. So sabi ko, sabi ko, napakaswerte mo na. Kasi alam mo, may chance ka talaga na gusto ka nilang i-renew. Kasi nga, ba't sila nagpaparinig ng ganyan? Di ba? Yun ang sabi ko. So may chance ka na magkakaroon, makakatanggap ng LS. So, sabi ko, wow, sana all. Sabi kong ganyan. So, yun ang masasabi ko nga. Sa kadalasan kasi na nakikita ko na gusto na nilang mag-break, meron nga akong nakitang post na, yun nga, super selan, na yung pagkain ng bata hindi daw niya mapakain ng maayos or hindi napapaubos yung pagkain ng bata, sinisisi daw siya ng amo niya. So yun, naiisipan niyang mag-break. So paano ba how to explain, kasi hindi ko rin naman yung alam yung totally experience niyo or kalagayan niyo. So hanggat ito lang mas papayo ko ha, gawin niyo muna yung lahat na pwedeng paraan na magstay kayo, kumbaga hindi agad mag-break, kasi alam niyo unti-unti naman yung magbabago eh, 'di ba? So hindi naman solusyon agad yung pagbe-break eh. Ano na lang kung sinasaktan, kumbaga accept na lang kung sinasaktan na kayo ng amo nyo, doon nyo na mag-decide talaga na mag-break, 'di ba? Ibang usapan na yun pag nananakit na. So, ayan lamang for today's video, day. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye!